Narinig niyo ako? Shalom, shalom. Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay na makapangaral po sa kanyang unang araw ng pista ng mga kubol. Kaya kung kuya po'y nakahanda na ano po, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Kaya simulan po natin ang aral. Tunghayan po natin ang kwento kung kailan ibinigay ang kautusan sa atin para ipagdiwang ang pista ng mga kubol o yung tinatawag na pista ng mga tabernakulo. Ito po ay ibinigay sa ating kasulatan para maunawaan po natin na ito po ay kailangang ipagdiwang. Sabi nga niya sa kautusan hanggang sa salit-salin ng inyong lahi. Ito po yung kanyang kautusan. Ano po? Kaya sabi po niya dito sa Leviticus chapter 23, tunghayan po natin ang kwento. Kung bakit hanggang sa panahon na ito, 2,000 years after na namatay ang rabay. Ano po? Almost 3,500 years ang nakakalipas ayon sa ating pagbibilang sa kung tama yung naisulat na history ng panahon ng mga Israelita, it's almost 3,500 years ago. Ha? Sabi po niya dito sa Leviticus chapter 23, dito po ay nasusulat ang kautusan para ipagdiwang ang pista ng mga kubol. Ano po? Chapter 23 verse 33 sa aklat ng mga Levitico. Sabi po niya dito, verse 33, 23:33 sa Levitico. At sinalita ni Amang Yahweh na sinasabi kay Moses, iyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin, sa 15 araw ng 7 buwan, ito ay kapistahan ng mga balag na 7 araw sa Elohim. Now, anong sabi po niya? Sa 15 araw ng 7 buwan. Now, ito pong gabing ito, dito sa Amerika na siyang simula ng pagdiriwang ng pista ng mga kubol at sa bayang Pilipinas, ito yung kanilang umaga ng unang araw. Ano po? Ngayon ay 15 araw ng 7 buwan. Ayon sa pagbibilang ng mga Hudyo, ay sabi niya na ipagdiriwang mo ang pista ng mga kubol. Ayan. Ng ilang araw? 7 araw. Ibig sabihin mula sa unang araw hanggang sa 7 araw ay ipagdiriwang mo ang pista. At yung pang-8, ano po, ay isang pagdiriwang uli. Ito yung tinatawag na last great day. Ano po? Kaya sabi niya, sa unang araw ay magkakaroon ka ng banal na pagpupulong. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod, meaning this is a Sabbath for us. Yung unang araw, ano po? Yung unang araw, sabi niya, is a Sabbath for you. Ano po? At ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawang paglilingkod, meaning hindi ka magtatrabaho ng binabayaran. Ibig sabihin sa atin na naghahanap buhay, huwag kang pumasok sa iyong pinaghahanap buhayan dahil ito ay banal na araw. Banal na araw para kay Amang Yahweh dahil ito yung binigay niya sa atin bilang alaala na ipagdiwang ang pista ng mga kubol. Ayan. Ibababa ko sa verse 41. At inyong ipangingilin isang kapistahan kanino? Kay Amang Yahweh na iyong Ama at Elohim sa loob ng 7 araw sa bawat taon. Ayan. So, once a year ay ipinagdiriwang natin ang pista ng mga kubol, mga kapatid. Kaya sabi ko nga sa panalangin natin kanina, salamat sa Ama at muli, nakita na naman natin ang pista ng mga kubol. Naipagdiwang na naman natin ang pista ng mga kubol. Salamat sa Ama at tayo po ay binigyan pa niya ng kalakasan para makita at may ipagdiwang muli ang pista ng mga kubol. Sabi niya, ito'y ipagdiriwang mong kapistahan kay Yahweh mong Ama taon-taon. Siyang palatuntunan magpakailanman. Anong sabi niya? Siya'y iyong gagawin.
magpakailanman. Meaning habang tayo po ay may hininga, ay gagawin daw po natin ang ganitong pista para kanino, hindi para sa tao, ano? Para kay Amang Yahweh. Taon-taon, sabi niya, siyang palatuntunang magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. Sa ikapitong buwan ay ipagdiwang ninyo ang kapistahang ito. Sabi niya, sa ikapitong buwan. Ano po? And then sabi niya, verse 42, kayo'y tatahan sa mga balag na 7 araw. 7 araw daw tayong titira sa mga balag. Now, the reason being, para maunawaan natin ng kwento, ano bang dahilan? Bakit pinatitira tayo ni Amang Yahweh sa mga balag for 7 days? Sa loob ng 7 araw. Samantalang tayo ay may kanya-kanyang bahay. Ano yung dahilan? Bakit kailangan tayong tumira sa mga balag? Kayo'y tatahan sa balag sa 7 araw. Yaong lahat ng tubo sa Israel ay tatahan sa mga balag. Bakit? Upang maalaman ng inyong mga lahi. Ano to yung dahilan? Upang malaman ng inyong mga lahi na sa mga balag, pinatahan ko ang mga anak ni Israel. Anong dahilan daw? Para maalala daw natin na pinatira ni Amang Yahweh ang mga Israelita nang sila'y kanyang ahunin, should I say, sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Ipinakikilala dito ang kapangyarihan ni Amang Yahweh na sa loob ng 40 years po, ay pinatahan ni Amang Yahweh ang mga Israelita sa mga balag at siya ang nag-alaga sa kanila. Sabi nga sa ibang kasulatan, sa loob ng 40 taon, sabi niya, hindi naluma ang inyong mga damit. Hindi, naluma ang inyong mga sandalyas. Hindi kayo nagutom. Bakit? Si Amang Yahweh ang nagbigay sa inyo ng pagkain ninyo sa loob ng 40 years na kayo ay sumilong sa mga balag. Yun po yung dahilan. Ano po? Para maunawaan daw natin yung pagpapala ng Ama sa mga Israelita ng kanyang isilong sa balag, ang mga Israelita ng kanyang ahunin sila sa bansang Ehipto. Upang makilala ninyo na ako, si Amang Yahweh mong Ama at Elohim, ang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. At ipinakilala ni Moses sa mga anak ni Israel ang mga takdang kapistahan ni Amang Yahweh. Now, ito yung obligasyon noon ni Moses, na siya nagpapaalala. Ngayon, kaninong obligasyon ito na ipaalala naman sa inyo mga kapatid? Kami po na napiling mangaral. Kaya obligasyon po namin na ipaalala sa inyo, ipaunawa sa inyo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ipinagdiriwang natin ang pista ng mga kubol. Ano po? Pista ng mga tabernakulo. Ito ay gagawin natin ng 7 araw. Tayo titira sa mga kubol. Kaya yung mga kapatiran natin sa takdang lugar na pinuntahan po nila, may kanya-kanya po silang kubol. Ano po? Lalong-lalo na doon sa mga pumunta ng Kamanggaan Assembly dahil ando doon yung pagdiriwang ng 2 asemblya ng ating rabay. Ang asemblya ng rabay na pinangungunahan ni Elder Nilo at ang asemblya po ng ating rabay na pinangungunahan naman po ng ating Pastor Dondon doon sa Kamanggaan Assembly. Ano po? Masaya po doon, sigurado dahil lang sa ating pagkaunawa, mahigit silang 100 doon na magdiriwang. Ano po? Kaya natutuwa ako na ganito ang mangyari sa ating mga assembly. Ganon din sa Dinalongan Assembly. Ganon din sa Bayabas Assembly. Andyan si Nanay Delia pupunta bukas. Ganon din sa Turil Assembly. Andyan si Nanay Alicia sa Davao de Oro Assembly. Saan man po kayo naroroon, ano po? Ipagdiwang natin ang pista. Kasama na dito, hindi ko dapat makalimutan yung mga kapatiran natin sa Negros Oriental Assembly, sa Amlan District. Ano po? So, makikita po natin yung kasulatan na ibinigay sa atin para maunawaan natin ng kwento. Kung bakit hanggang ngayon, bagamat tagal-tagal na ng panahon, 3,500 years ago. Pero pinagdiriwang pa rin natin, Abay, nakakatuwa. Hindi natin ito makakalimutan. Bakit? May magpapaalala sa atin na pinili ng Ama na kanyang lingkod
para ipaunawa sa atin ang kanyang pista. Ano po? Now, puntahan naman natin dito sa aklat ng mga bilang. Bakit? Dahil alam po ninyo, ang salitang kautusan na sinasalitan ng Ama ay hindi dapat mangyari na hindi sinasang-ayunan ng isa pang salita. Ito yung sinasabi niya sa mga kasulatan na dapat ang patutuo ay magmumula sa dalawa o higit pang kasulatan para ang kasulatan ay maging totohanan. Ano po? Ayan. Now, sabi niya dito sa aklat ng mga bilang, chapter 29, ulitin natin ang pagbabasa. Ano po? Tungkol sa pista ng mga kubul o tabernakulo. Ito naman, ay babasahin natin sa aklat ng mga bilang, chapter 29, verse 12. 29, verse 12. Sabi niya dito, sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, ano sabi niya, katulad ng Levitico, sa ika-15 araw ng ika-7 buwan. Ito yung ika-15 araw ng ika-7 buwan. Ano po? Now, bagamat ngayon ay Oktubre, pang 10 buwan, hindi po ito yung binibilang nating buwan dahil ang alam nating bilang na ating sinusundan ngayon sa ating panahon ay ginawang itong kalendaryo ni Pope Gregory XII. Pero sa pagbibilang po ng mga Hudyo, ito po ay pang 7 buwan pa lamang. Ito yung tinatawag na Tisri sa kanilang salita. Ano po? Ayan. Sabi niya, sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan o pagpupulong. Ayan. Kaya tayo may service ngayon. Kaya sa mga bawat kapilya po natin, may service. Sa lahat ng mga sumasampalataya kay Amang Yahweh, may service po sa lahat ng lugar. Ito po yung unang araw ng pista ng tabernakulo. Sabi niya, huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. At kayo'y mangingilin ng 7 araw sa Ama. Sabi niya, mangingilin meaning gawin yung banal ang pagtitipon. Meaning, yung sinasabi nating pagdiriwang. Meaning, hindi dapat samahan ng anumang makamundong gawain o makamundong pagsasaya. So, meaning, hindi natin makikita yung mga nagiinuman sa ating mga kapilya, sa ating paghahanda. Hindi makikita yung mga anumang hindi karapat-dapat na makita. Hindi dapat makita yung pagsasaya ng sanlibutan sa ating mga pista. Ito ay pagsasayang may pangingilin. Anong ibig sabihin nun? Pagsasaya na may paggalang doon sa pinagdiriwangan natin ng pista. At ito'y pista ni Amang Yahweh. Hindi po siya pista ng mga santo, na ginagawa ng sanlibutan. Ito'y pista ni Amang Yahweh. Pista ng tabernakulo. Ano po? Para maalala natin yung kanyang kapangyarihan ginawa niya sa mga Israelita nung sila ay kanyang iniahon sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Ano po? Na ibababa ko dito sa verse 35, chapter 29 pa rin ng aklat ng mga bilang. Sa ika-8 araw, meaning pagkatapos ng 7 araw, yung ika-8, ang ika-8 araw natin ay sa Martes uli, Lunes uli ng gabi. So, muli ay magkikita ulit tayo sa Lunes ng gabi bilang last great day. May service ulit tayo sa online sa mga hindi makakapunta sa mga kapilya natin. Kaya sabi niya, sa ika-8 araw ay magkakaroon kayo ng isang takdang pagpupulong. Again, katulad nitong ginagawa natin. Sa mga hindi makakapunta sa mga kapilya natin, online service. Kailang on the 8th day. Lunes ng gabi dito sa Amerika, Martes naman ninyo ng umaga dyan sa Pilipinas. Muli, ito ay magiging Sabat. Bawal maghanap buhay. Bawal magtrabaho ng mga mabibigat. Ang maging trabaho nyo lang dapat ay yung mga para sa pagkain. Ayan. Ipagpalibad ninyo yung mga gawaing bahay na paglilinis, paglalaba, o ano pa man. Pagluluto. Ang gawin ninyo, magluto kayo, maghanda kayo. Lahat ng pwede nyong lutuin, ihanda ninyo. Pakainin ninyo yung mga dapat pakainin. At alam ko matutuwa yung mga iimbitahan ninyo sa pagdiriwang ng pista.
Ano po? Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Ayan. So makikita natin na ito'y ipinagdiwang nung panahon ng mga Israelita. Ano po? Dagdagan uli natin. Deuteronomio chapter 16. Ito pa, ang dagdag. Hindi lang pala dalawa, kundi dadagdagan natin ang pangatlong kasulatan para maunawaan natin ang kwento ng pagdiriwang ng pista ng mga kubol. Ito ay sa lumang tipan, ano? Mamaya ay pupunta naman tayo sa bagong tipan. Dito sa lumang tipan uli, aklat ng Devarim or Deuteronomio, chapter 16, verse 13. Iyong ipagdiwang na 7 araw ang kapistahan ng mga tabernakulo. Ayan. Kanina sabi niya, balag. Kanina, kubol, ano? Ngayon naman, tabernakulo. Pareho lang sila. Balag, kubol, tabernakulo. Isa lang ibig sabihin. Ano po? Pagkatapos na makamalig mo ang aning mula sa iyong giikan at sa iyong pisaan ng ubas. Now, kailan daw ipagdiriwang ang pista ng mga tabernakulo? Kung kailan ito'y itatago mo na ang mga naani mo sa lupa. Now, alam niyo kasi sa bayang Israel, sa panahon nila, ngayong panahon na ito, katatapos pa lang po nilang mag-ani. Kaya ang nangyayari kapag pista ng tabernakulo, ito yung pinakamasaganang pista ni Amang Yahweh. Ano niyo po bakit? Kasi bumabaha ang sagana ng bayang Israel sa pagdiriwang nila. Bumabaha po ang sagana. Ito ang pangarap kong mangyari sa atin. Hindi po dapat makitaan na parang napakalungkot at parang naghihikahos ang mga asembya ng Ama kapag pista. Kahit ano pong mangyari, ipagdiwang natin ng may kasaganaan sa ating puso. Kaya lahat ng mga kapatiran po natin, sa lahat ng ating mga asembya, ako po ay nagre-require sa kanila na maghanda kapag araw ng pista. Nire-require ko po kayong lahat na maghanda. Bakit? Dahil ito ay pagpapalang pasasalamat. Dahil nung panahon ng mga Israelita, ito ay panahon ng katatapos lang ng ani. Meaning lahat ng mga tao ay may kayang ipagdiwang. Ano po? At yung mga tao na walang mga inaning lupa, sila naman ay pakakainin ng mga taong sagana sa mga inaning lupa. At ganun din naman sa atin, sa mga kapatiran natin na walang kakayahan na magdiwang para sa kanilang mga sarili, sila ay pupunta sa mga kapilya natin na siyang magbibigay ng pagdiriwang nila para sama-sama silang maging masaya sa araw ng pista. Yun po yung ating ginagawa taon-taon. That's why, pinaghahandaan po natin ang pista ng mga kubol. Dahil ito yung pinakamasaya at pinakamasagana. Dahil magkakasayahan kayo, magkakainan kayo sa loob ng 7 araw. Ito yung kadahilan ng pista. Ito yung pangarap kong makita uli sa Pilipinas dahil matagal ko nang hindi nasubukan ang magdiwang ng pista ng tabernakulo sa Pilipinas. Almost 16 years na. Ito yung pang 17 years ko na hindi nagdiwang ng pista sa Pilipinas. I pray, na may pagdiwang ko ang pistang ito ng may kasaganaan. Gusto ko parang pista araw-araw. Yun ang aking pangarap. Kaya sabi niya, ipagdiwang ninyong pista, pagkatapos na maikamalig mo ang aning mula sa iyong giikan at sa iyong pisaan ng ubas. At ikaw ay magagalak sa iyong pagpipista. So wala dapat sa atin yung nakasimangot, yung parang dala-dala ang bigat ng daigdig, na wala kayong pamasahe, hindi nyo dapat dalhin ng ganitong mga damdamin kapag kayo'y pupunta sa pista. Pupunta kayo sa pista para magsaya, para magdiwang, para magpuri at magpasalamat kay Amang Yahweh. Lahat na makikita natin mga kapatiran sa asimilya dapat may ngiti sa lapi. Bagamat pagod sa paghahanda ng pagkain, bagamat pagod sa pag-aalaga ng mga bata, bagamat pagod sa mga gawain sa araw ng pista, ito po ay kasayahan. Dahil tandaan ninyo, ang nagbigay ng ating pagpapalang kasaganaan at nagbibigay ng ating kalakasan ay si Amang Yahweh. Parang awan niyo po, walang nakasimangot sa inyo pag araw ng pista. Walang nagugutom sa inyo sa araw ng pista. Dapat kayo may pagkain. At sagana sa pagkain, meaning kumain kayo hanggang may makakain.
Huwag niyong pigilan yung pagkain ng mga, lalo na yung pagkain ng mga bata. Pakainin niyo sila ng pakainin para matuwa sila. Dahil pag nakita ng mga bata na masasaya sila pag pista, sasabihin nila, sana pista na naman bukas. Ayan, ha? Ganyan dapat ang pista. Ano po? Ikaw ay magagalak, sabi na sa iyong pagpipista, ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae, at ang iyong aliping lalaki at babae, at ang Levita, at ang taga-ibang bayan, at ang ulila, at ang babaeng bao na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Now, sino daw ang kasama mong magpipista? Yung mga bao, yung mga ulila, sila yung mga walang makain. Sila daw ang imbitahin mo kapag pista. Ano? Kaya makikita natin ang pagpapala ng Ama ay para sa lahat. Hindi lang para sa iyo, kapatid. Ano? Na hahawakan mo yung pinagpaguran mo na ito'y para lang sa iyo. No, hindi. Ang pista ng Ama is sharing. Ha? Ano bang Tagalog ng sharing, darling? Ha? Nawala yung aking helper dito. Ha? Sharing po. Pagbabahagi sa mga wala. Ano po? Yun ang pista. 7 araw na ipagdiwang mo ang pista kay Amang Yahweh mong Ama at Elohim. Sa dakong pipiliin ni Amang Yahweh mong Ama. Kaya nga namimili tayo taon-taon ng pagdiriwangan ng pista para kayo ay sama-sama doon. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagpupulong bago ang pista para maunawaan natin ang kwento kung saan ipagdiriwang ang pista. Sa mga may kakayahan ay pupunta at yung mga walang kakayahan, alam natin, we pray na maunawaan ni Amang Yahweh yung ating mga kinalalagyan. Ano po? Sapagkat pagpapalain ka ni Amang Yahweh mong Ama sa lahat ng iyong kinikita at sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay, at ikaw ay lubos na magagalak. Now, anong sabi niya? Pagpapalain ang lahat ng iyong kinikita. Now, sometimes ito yung nakakalimutan natin unawain. Ano po? Kapag tayo po ay nagdiriwang sa pista ng may kagalakan, may kasaganaan, yung tayo ay hindi nagdaramot, yung sinasabi natin sa ating sarili, di bali pista ni Amang Yahweh. Ano po? Yung bang pinaghahandaan natin? Alam niyo kung paano maghanda? Ang paghahanda ng pista ay ganito. So kapag natapos na ang pista, kinaumagahan, pagkatapos ng pista, yun na yung pagsisimula niyo uli na pag-iipon. Pagsisimula niyo uli na pag-iipon, pagkatapos uli ng pista, sa susunod na araw, ito na yung simula uli na mag-iipon ka na naman. Bakit? Para sa susunod na pista. Para pag dumating yung pista, hindi kayo namumroblema ng inyong mga gagastusin, hindi kayo namumroblema ng inyong mga pagkain, hindi kayo namumroblema ng kung ano paman. Ganun dapat ang gawin natin, mga kapatid. Ano po? Now, the reason being tayo ay nagkukulang minsan, nakakalimutan natin. Inaalala natin yung pagkain natin sa araw-araw, yung pangangailangan natin. Pakunti-kunti, mag-ipon kayo. Ano? Para pag-araw ng... Alam niyo, anong sabi niya? Pag ito'y ginawa mo, anong sabi ni Amang Yahweh? Pagpapalain ka ni Amang Yahweh mong Ama, saan? Sa lahat ng iyong kinikita. Ayan. Sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Sa lahat ng iyong mga tinatangkilik. Ito po yung pagpapala sa mga nagdiriwang ng masagana sa pista. Yung bang nasa puso, yung pagdiriwang sa Ama. Ano po? I pray na ganito ang ating magawa sa ating buhay. Tayo na po'y nananampalataya. Ano po? Tandaan niyo ang kwento. Ang lahat ng pagpapala natin ay galing kay Amang Yahweh. Hindi po galing sa kalakasan ng ating mga kamay, kalakasan ng ating mga katawan, katalinuhan ng ating mga kaisipan, kundi ito po'y lahat ay galing na pagpapala kay Amang Yahweh. Ano po? So, ito ang sinasabi ng Ama na pagdiriwang natin ng pista. Ano po? Ezra. Puntahan naman natin dito sa Ezra. Noong panahon na wala na si Moses, ipinagdiwang pa rin ba ang pista ng mga kubol? Ito ang sabi ni Ezra.
Ezra chapter 3 verse 4. Ito. Nung panahon ng ang mga Israelita ay nakabalik sa pagkabihag mula sa Babylonian Empire for 70 years. Bumalik uli sila sa Jerusalem. Ito ang sabi ni Ezra. Ezra chapter 3 verse 4. At kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng mga balag, gaya ng nasusulat at naghandog ng mga handog na susunugin sa araw-araw ayon sa bilang, ayon sa ayos, gaya ng katungkulang kinakailangan sa bawat araw. Ipinagdiwang din ba ng bayang Israel? Yes. Ano po? So ipinagdiwang ito ng mga Israelita pagkatapos na sila'y mabihag mula sa Babylonia. Ito pa. Hosea chapter 12 verse 9. Now, sa kanilang panahon ngayon, ang mga Israelita ay wala sa Jerusalem. Alam po natin yan. Dahil ayon sa history, ang 10 lahi ay nawawalang lahi hanggang ngayon. Pero may prophecy si Hosea, chapter 12 verse 9, tungkol sa muling pagbabalik ng bayang Israel. Ngunit ako, si Amang Yahweh mong Ama at Elohim, mula sa lupain ng Ehipto, akin pa kitang patatahanin uli sa mga tolda, gaya sa mga kaarawan ng takdang kapistahan. O sabi niya, uli, ibabalik kita para magdiwang ng takdang pista. Ano po? Meaning ito'y pangako sa nawawalang 10 lahi ng Israel. Now, dumako naman tayo dito sa Bagong Tipan. Ipinagdiwang din ba ng ating rabay nang siya'y narito sa lupa ang pista ng mga kubol? Kasi ang sabi ng mga iba, ito lang daw ay nangyari sa lumang tipan at hindi nangyari sa bagong tipan. Now, tingnan natin. Hindi ba ipinagdiwang ng ating rabay ang pista ng mga kubol? Nung panahon niya, ito ang sabi. John chapter 7 verse 2. Itong sabi sa aklat ni Yohanan. Sabi dito sa aklat ni Yohanan chapter 7 verse 2, ng panahon ng ating rabay, itatas ko sa verse 1. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Yaswa sa Galilea, sapagkat ayaw siyang maglakad sa Yehuda dahil sa panagsisikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. So makikita natin na nung panahon ng ating rabay, kinikilala pa rin pagdiriwang ang pista ng tabernakulo. Ano po? Bagamat halos 2,000 taon nang nakakalipas, ipinagpapatuloy natin. Ano po? Now, puntahan natin yung mga kwento na ano ba yung pagpapala natin. Narinig natin kanina sa Deuteronomio na pagpapalay ng gawa ng ating mga kamay. Now, ano pang pagpapala? Ito sabi niya, pagpapala para malaman natin ang kwento ng pagdiriwang ng mga nagdiriwang ng pista. Sabi niya dito sa Deuteronomio chapter 11 verse 14. Yan. Deuteronomio 11:14. Ito. 11:14. Deuteronomio 11:14. Makikita natin yung pagpapala dito. Kung bakit sinusunod natin ang kautusan ng Ama sa pagdiriwang ng kanyang pista. 11:14, sabi niya rito, ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan, upang inyong makamalig ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis. Now, anong sabi niya kanina? Ang pagdiriwang ng pista ng mga kubol ay pagkatapos ng iyong pag-aani. Ano po? Now, the reason being may aanihin ka, ano ang nangyari bago mangyari yung pag-aani? Si Amang Yahweh, sabi niya, ang magbibigay sa iyo ng ulan sa iyong lupain sa kanyang takdang kapanahunan. Sa unang ulan, ibig sabihin yung unang ulan, ito yung panahon ng pagtatanim. Ano po? Dahil sa unang ulan, mabubungkal yung lupa, pagtatamnan ng mga binhi. Yun ang unang ulan sa kanyang kwento. At
paano maaalagaan ang ating mga pananim? Sabi niya mangyawi dito, at ang huling ulan upang iyong makamalig ang iyong mga trigo. Ibig sabihin yung huling ulan kumakatawan sa mga pagpapalang pag-aalaga ng Ama doon sa iyong itinanim na trigo. Upang sa panahon ng pag-aani, bago magpista, may maaani ka. Mayroon kang maihahanda. Now, ano naman ang bearing sa ating panahon? Ito ang kahalintulad ng unang ulan. Yung unang ulan, ito yung mga trabaho natin ngayon. Ito yung kinasasadlakan natin. Ano man yung panahon ngayon na ating nakikita, ito yung unang ulan. Yung ating mga trabaho na binigay ng Ama, yun ang unang ulan. Now, paano mapapanatili ang trabahong ito para kapag panahon ng pista, mayroon tayong gagastusin? Ano po? Ibig sabihin si Amang Yahweh ang magsusustain sa iyong kalusugan upang ikaw ay manatiling malakas at makapaghanap buhay. Si Amang Yahweh ang mag-iipon para sa iyo. Hindi ka magkakasakit upang hindi ka magastos. Wala kang pagkakagastusan ng mga bagay na hindi dapat paggastusan. Kaya may maiipon ka. Kaya sa araw ng pista, mayroon kang dudukutin na magagastos. Sa iyong paglalakbay papunta sa mga lugar na pinili ng Ama o sa lugar na pinili mo na paghahandaan ng Ama, doon ka pupunta. At doon mo, gugulin o gagastusin. Gugugulin o gagastusin yung naipon mong pagpapala para sa pista. Yun po yung huling ulan. Pero kung tayo po ay hindi mauunawaan ng ganitong kwento, mga kapatid ko, sayang ang pagpapalang pista na ibinigay ng Ama sa atin. Ano po? Dito pa. Hosea chapter 6 verse 3. Ito pa ang dagdag. Hosea chapter 6 verse 3. Ito. Hosea chapter 6 verse 3. Ito pa ang dagdag. At ating kilalanin, tayo'y magpapatuloy. Meaning kapag atin daw napagtanto ang pagpapala ng Ama, makikita natin, at dahil makikita natin, ipagpapatuloy natin ang ating ginagawang pagdiriwang ng pista. Ipagpapatuloy natin na gawin yung sinasabing pagpapala, na ipagdiwang natin ang pista ng masagana. May galak sa puso. Para makikita natin na totoo si Amang Yahweh. Siya ang nagpapala sa atin sa loob ng 1 taon para meron tayong magamit sa kanyang araw ng pista. Kaya sabi niya, makikilala mo si Amang Yahweh. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Ano sabi niya? Parang ulan, meaning the first rain, at yung huling ulan, para alagaan ng lupa. Bakit? Para mayroon kang maani. So, makikita po natin na alam niyo po, nung tayo pa'y humuling kay Amang Yahweh na magkaroon ng hanap buhay, si Amang Yahweh po nagbigay sa atin. Ano? Pero the reason being, hindi nananalagi ang ating mga hanap buhay. Hindi nananalagi ang pagpapala sa atin. Bakit? Tayo nakakalimot. No. Nakakalimutan natin yung para kay Amang Yahweh. Ang naalala lang natin yung para lang sa ating sarili. No wonder, para lang sa sarili mo talaga ang naaani mo o napaghahanap buhayan mo. Hindi ka makapag-share sa iba. Bakit? Nakalimutan mo kasi ang salita ni Amang Yahweh. Ha? Nung nagkaroon ka ng trabaho, parang nagkaroon ka ng karambutan sa iyong sarili. Ha? Nagkaroon ka ng pagbibinbin. Iniisip mo para lang sa sarili mo, para lang sa pamilya mo. Hindi, kapatid. Ha? Tandaan mo, ang pagpapala hindi lang sa'yo. Ito ay para i-share mo sa mga nangangailangan mong kapatid lalo na. Ano po? Lalo na kapag araw ng pista. Ha?
Dapat buksan ninyo ang inyong mga kamay kapag araw ng pista. Huwag niyong itikom ang inyong mga kamay kapag araw ng pista. Ano po? Sa mga may kakayahan, ang sinasabi ko, ano po? Sa may mga kakayahan. Bakit? Dahil sigurado, kung makikita ng Ama ang kakayahan mo at yung taos-puso mo na maging masagana ang pista. Alam niyo, sa susunod na taon, si Amang Yahweh ay gumagawa ng napaka-imposible. Mahalay nyo, dublihin ni Amang Yahweh yung pagpapala nyo sa susunod na taon. Bakit hindi? Ano po? Gawin nyo ng masagana ang pagpipista. Ano po? Now, ito yung mga pagpapala. Ano po? Kaya, sa mga pumupunta sa mga pista, ito ang sabi. Ito ang pagpapala. Awit chapter 92 verse 1. Awit 92 verse 1. Ito dapat ang maramdaman ninyo pag nakarating kayo sa mga bahay-sambahan. Chapter 92 verse 1. Sabi niya, isang mabuting bagay ang magpasalamat kay Amang Yahweh. Hallelujah. Totoo po yan. Alam niyo, pagdating ninyo sa mga kapilya, magpasalamat kayo sa Ama at nakarating kayo ng maayos, nakita ninyo yung mga kapatiran, at makikita ninyo ang kasayahan. Ano po? I pray. Magkaibang kasayahan dito sa Amerika, dyan sa Pilipinas, sinasabi ko sa inyo. Malayo. Ano po? Malayo. Kaya napakapalad ninyo mga kapatid, dahil tunay na pagdiriwang ang nakikita ninyo. Ano po? Dito sa Amerika, parang may pagpipigil. Bakit? Kung minsan kasi dito sa Amerika, kanya-kanya. Diyan sa Pilipinas, talagang ni-require ko na iisa niyong magiging kusina. Kapag kayo ay sama-sama sa isang lugar, ni-require ko kayong lahat na magiging iisa ang inyong magiging kusina para maramdaman ninyong pagpapala. Ayokong kayo ay kanya-kanyang luto. No, lahat kayo dapat isang kusina para kayo ay magtulungan, kayo ay magbigayan, kayo ay magkwentuhan habang kumakain, kayo ay sama-sama bilang isang pamilya. Yun ang pangarap ko sa bawat kapilya, sa bawat kapatiran, sa bawat asimilya. Ano po? Kung ano yung mayroon, siyang pagtsatsagaan natin. Pero hindi tayo magtsatsaga dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang dala para magdiwang sa pista. Pag-iisahin ang inyong mga dalang mga pagpapala and doon ninyo ibuhos ang pagdiriwang sa pista. Kaya sabi niya, isang mabuting bagay ang magpasalamat kay Amang Yahweh at umawit ng mga pagpuri sa kanyang pangalan. Ito'y napakaganda, totoo yan. Hindi matatawaran ang inyong kasayahan, mga kapatid ko, kapag ginawa ninyo na magpuri at magpasalamat kay Amang Yahweh, lalo na't makikita ninyo ang ating mga kapatiran. Verse 2, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Yung pasasalamat natin kay Amang Yahweh, sabi ko nga sa inyo, hindi ipinangako sa atin ang bukas. Pero dahil sa pagpapala ng Ama, ginigising niya tayo tuwing umaga. Bakit? Nasusulat, ang kanyang awa ay naninibago tuwing umaga. Ano po? Kaya I cannot wait. Halos hindi ko na mahintay. Ako excited na umuwi balang araw. Dahil magpupurgod na kami. Hope to be. Magre-retire na ako at makakauwi na kami ng aking darling sa Pilipinas at magdiwang ng pista. Ako ay namimiss ko na yung pagdiriwang ng pista na ganito. Ano po? Yung makita ko yung mga kapatiran ko nang kumakain, masaya. Lalo na yung mga bata na nagtatakbuhan. Walang problema kundi kumain, maglaro. Kumain, maglaro. Yun yung mga bata. Maaalis ang pagod ninyo pag makikita nyo yung mga bata kapag pista. At alam nyo, susunod, sasabihin nila, kailan ba ang pista uli, mama? Kailan ba ang pista uli, mama? Nanay. Bakit? Napakasaya kapag pista. Totoo yan. Ano po? Kaya, isang mabuting bagay magpasalamat kay Amang Yahweh. Sunod. Chapter 122 verse 1. Ito pa ang dagdag. Aklat ng mga awit pa rin. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ni Amang Yahweh. Kailan? Sa araw ng pista. Abay, para makapunta kayo, mag-ipon kayo ng inyong mga pag-iipon. Ano po? Napakaganda na kayo'y makapunta sa araw ng pista sa ating mga sambahan. Doon nyo makikita yung mga kapatiran. Masaya, ano po, may pagkain. Hindi nyo ba naiisip na kayo pupunta doon para kumain, makipaglaro, makipagkwentuhan,
Umaga hanggang gabi, parang wala kayong kapaguran. That is fiesta. Ano? Ha? I pray na lahat kayo ay makaranas ng ganitong pagpapala. Ano po? Ha? Chapter 36 verse 8. Aklat pa rin ng mga awit. 36 verse 8. Ito pa, dagdag. Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kalukuran. Ayan, sa bawat bahay na inyong pagdiriwang, na inyong dadalhin sa pista, may kasaganaan. Meaning, bawat tahanan ay may kanya-kanyang dala. Hindi kayo mawawalan. Bakit? Dahil ito'y pagpapala ng Ama. Tandaan nyo, 1 taon kayong mag-iipon. 1 taon kayong maghihingi kay Amang Yahweh ng unang ulan at huling ulan para sa lahat ng inyong mga kinikita. Sa lahat ng inyong mga pananim, sa lahat ng mga gawa ng inyong mga kamay. Ano bang sabi niya kanina? Pagpapalain ko, sabi niya, ang mga gawa ng inyong mga kamay. Ang inyong mga kinikita, mining ang inyong mga paghahanap buhay. At sa loob ng 1 taon, abay mga kapatid ko, sobra-sobra. Kung gagawin natin ganitong pagpapala. Sobra-sobra. Sabi ko nga sa inyo, walang darating sa pista na walang dala. Lahat may pagpapala. Lahat may maibibigay. Gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki. Bakit si Amang Yahweh ang magpupuno ng mga kakulangan? Yan, tandaan ninyo. Basta pumunta ko yun na may galak na puso. At may kahandaang magbigay. Ayan. Alam nyo, kung maubusan kayo ng budget, kamatis, nilagyan ng asin, okay na. Bagoong, okay na yun. Saka talbos ng kamote, okay na. Masarap pa rin yun kapag kasama mo yung mga kapatid sa pananampalataya. Ano po? Pero I pray, hindi kayo maubusan. Bakit? Pista niya mangyawi ito. Tandaan ninyo. Ano po? Now, ang tanong, paano kapag hindi mo na siya ipinagdiriwang? Mayroon ka bang burden? Ito ang sabi sa mga hindi magdiriwang ng pista. Ito, Zechariah chapter 14 verse 16. No. Zechariah 14 verse 16. Ayan. Zechariah 14. Saan na ba si Zechariah? Sa dulo pala si Zechariah, no? Zechariah. Ako nga kaninang nagtuturo nga ako hindi ko, yung aking excitement na hapon na sana para makauwi na kami ng kabagis ko, sabi ko, para makapaghanda na sa pagdiriwang ng pista. Kanina nagtuturo ako, pero, pinayaan ko na rin yung mga estudyante ko na gumawa ng kanilang mga gustong gawin at excited ako na makauwi ka agad. Sabi dito sa Zechariah 14 verse 16, dahil gusto kong maranasan uli ang pagdiriwang ng pista. 14:16. At mangyayari na bawat maiwan sa lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari kay Amang Yahweh ng mga hukbo, upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. Pero verse 17, ito yung warning. At mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari at magdiwang ng pista, sila'y mawawalan ng ulan. Meaning walang pagpapala. Now, sino sa inyo ang gustong walang pagpapala? Ay, itataas ko ang kamay ko. Mas gugustuhin ko na pagpilitan ko na ipagdiwang ang pista ng Ama. Dahil alam ko may pagpapala. Kesa aayawan ninyo ang pagdiriwang ng Ama, bay wala kayong pagpapala. No wonder, nagkaroon kayo ng unang ulan. Nagkaroon kayo ng hanap buhay, maaari. Pero hindi ibinigay ni Amang Yahweh yung huling ulan. Meaning walang sustenance. Hindi nagpatuloy ang pagpapala ng Ama. Bakit? Nakalimutan mo si Amang Yahweh na nagbigay sa'yo ng pagpapala eh. Sumasahod ka nga, pero pagdating ng sahod, halos naubos na kaagad. Inilalagay mo lang sa supot na may butas. Bakit? Dahil hindi mo naaalala si Amang Yahweh. Kung minsan, nagkakasakit ka, nagkakasakit ang mga anak mo, wala kang naiipon. Kaya kapag araw ng pista, wala ka rin. Sayang Sayang. Alam nyo,
Kung matututo lang tayo sa aral ng Ama, lahat tayo, ay may pagpapala. Mauunawaan natin ang kwento ng Ama. Verse 19. Bakit nawala si Sikaraya? Verse 19. Ito ang magiging kaparusahan sa Ehipto, meaning sa lahat ng mga bansa, na at kaparusahan sa lahat ng mga bansa, na na hindi magsisiahon saan upang ipagdiwang ang alin, ang kapistahan ng mga balag. So makikita natin na, alam nyo, may parusa pala sa mga hindi magdiriwang sa pista ng mga balag. Parang yung aral natin noong nakaraan, may kaparusahan yung hindi mangingilin sa kanyang sabat. At nakalimutan ninyo, yung sabat na sinasabi natin noong nakaraan para sa 7 araw, yung rest day. Pero itong sabat naman dito na sinasabi, sabat pa rin, pero ito nga lang, pista ng mga balag. Pista ng mga kubol. Abay mga kapatid ko, ito ay prophecy. Meaning, sa huling panahon, ipagdiriwang uli natin ang pista. Meaning, sa panahon ng ating rabay, sa 1,000 years rin ng ating rabay, ipagdiriwang din niya ang pista ng mga kubol. Ipagdiriwang din niya. Ito ay prophecy sa Sikaraya. Hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. So kung ito mangyayari pa lang sa hinaharap, how much more sa ating kapanahunan? Gusto niyo bang walang ulan? Gusto niyo bang walang sustenance ang inyong mga kinikita? Kaya lagi kayong kinakapos. Gusto niyo ba na walang sustenance ang inyong kalakasan? Kaya kung minsan kayo nagkakasakit. Alam niyo po, purihin ang ating Amang Yahweh. Kailan ba tayo napunta sa Dr. Darling? It's been too long. Ni hindi kami nagpa-doktor, ni hindi kami napunta sa hospital. Praise Father Yahweh. Mabibilang ko lang sa daliri ko yung panahon na alam niyo, nag-absent lang ako pag panahon ng pista at kung emergency yung aming bunso. Hindi ko nag-absent ng ng mga normal na mga araw. Bakit? Well, alam ng Ama. Na kailangan kong mag-absent sa araw ng kanyang pista. Yun lang yung aking absent. At kapag may emergency ang aming bunso. Sumunod na kwento. Yung sumunod na kwento rito. Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter 3 verse 3. Ito ang dagdag. Sa mga umaayaw sa pagdiriwang ng pista. Ayan, Jeremiah chapter 3 verse 3. Kaya't ang ambon ay napigil. Ayan. Bakit daw napigil ang ambon? Nakalimutan mo ang pista ng Ama. Nakalimutan mo ito isang kautusan sa atin na dapat nating ipagdiwang. Kaya nangyari, ang ambon ay napigil at hindi nagkaroon ng huling ulan. Anong nangyari kapag alam nyo kapag sa magsasaka, kapag hindi dumating yung huling ulan, alam niyo yung huling ulan? Yung panahon na buntis ang inyong mga pananim, yung magpapalabas ng ng ani, yung magpapalabas ng bunga, at hindi na ulanan, meaning hindi siya na-sustenance, at magiging tuyot yung kanyang lupa. Alam niyo kung mangyayari doon sa bunga niya? Ampaw. Wala pong laman. Aani kayo ng dayami. Hindi kayo aani ng butil. Sa mga namumulaklak na mga punong kahoy, aani kayo ng mga bansot na mga bunga. Hindi magandang bunga. Gusto niyo bang ganun ang inyong mangyari? Sabi niya, dahil sa inyong hindi pagsunod, sabi niya, ang ambon ay napigil at hindi nagkaroon ng huling ulan. Walang ani. Gayon may noo ka ng isang patutot, ikaw ay tumakwil na napahiya. Meaning, tumikas ang puso mo. Hindi mo binigyang kahulugan na ito'y hindi naman, masasabi kong kaparusahan siguro. O masasabi natin na palo ni Amang Yahweh. Bakit? Hindi mo inaalala ang ipagdiwang ang kanyang pista. Kapag pista, hindi mo naalala. Ikaw ay malungkot, para kang walang sigla, para bang napipilitan ka lang. Alam niyo mga kapatid, alam niyo sa aking puso, kung pwede nga lang, yung pagdiriwang
ano, maramdaman ninyo na talagang totoong pagdiriwang na kayo ay saganang-sagana. I pray. I pray na magkaroon kayo ng kapusuan na baka hindi nyo na makita ang pista sa susunod na taon. Alam niyo si Pastor Isaac, maalala ko, kapag siya ay nagsisermon, ang lagi niyang sinasabi, probably this is my sermon. This is my last sermon. Kaya bigay na bigay siya sa kanyang pagsisermon. At kapag nagpipista, talagang pinaghahandaan ng matanda ang pista. Dahil sabi niya, baka ito na yung huling pista natin. Wala pong makapagsasabi, ano po. Alam niyo, mapalad tayo. Kaya sabi ko sa panalangin natin, napakapalad natin na makita uli natin ang pista. Walang makapagsasabi sa atin na makikita pa natin ang pista sa susunod na taon. Sino bang makapagsasabi natin na buhay pa tayo next year? Wala po. Ano po? Walang makapagsasabi. Kaya kung ito yung taon natin para magdiwang ng pista, ayaw niyo bang ipagdiwang ng may sagana, may kasayahan, may pag... Alam niyo, isipin niyo palagi na this is the last one. Para magkaroon kayo ng kagalakan. Ipagpilitan ninyo dahil baka hindi nyo alam this is the last one. Tandaan ninyo, hindi pinangako sa atin ang bukas. At yung pagpapala natin, gusto nyo bang pigilin ng ambon at ang huling ulan na magsusustain sa ating mga kinikita sa mga gawa ng ating mga kamay? Father, yes, forbid. Alam po ninyo na ang ating mga kinikita at ang mga gawa ng ating mga kamay ang nagsusustain sa ating mga pamilya at nagsusustain sa ating pananampalataya. Dahil hindi natin mararamdaman ang pagpapala na mangyari kung tayo po'y hikahos sa lahat ng bagay. Hindi natin mararamdaman. Wala tayong gagawin kundi umiyak. Bakit? Wala tayong makain. Laging may sakit. Hindi mo mararamdaman ang pagpapala ng Ama. Kaya umiiyak ka na lang palagi. Pero tandaan mo, si Amang Yahweh ay mapagpalang Ama at Elohim. Siya ang nagsasabi na siya magpapadala ng ulan sa unang ulan at sa huling ulan. Pero, anong kanyang, pakiusap, gawin mo ang aking sinasabi sa iyo. Opo, tandaan ninyo. Obedience. Kung gagawin mo ito, sabi ni Mang Yahweh, sigurado pagpapalayan ko ang gawa ng iyong mga kamay. Isusustain ko ang iyong mga kinikita. Isusustain ko ang iyong buhay. Yun po ang pagpapala sa atin. Jeremiah chapter 5 verse 24. Jeremiah uli. Sa katigasan ng ulo natin kung minsan parang wala tayong kinakatakutan. 24. Hindi man nila sinasabi sa kanilang sarili, matakot tayo ngayon sa ating Elohim, siya Mang Yahweh, na naglalagpak ng ulan ng maaga, gayon din ng huli sa kanyang kapanahunan na itinataan sa atin ang mga takdang sanlinggo ng mga pag-aani. Sila? Magkaroon tayo ng takot. Ibig sabihin, alam natin na si Amang Yahweh ang nagsusustain ng ating buhay. Alam natin na si Amang Yahweh ang nagsusustain ng ating maayos na kaisipan. Alam natin na si Amang Yahweh ang nagsusustain ng ating kalusungan. Matakot tayo, sabi ng ating sulat. Bakit? Kasi kung di natin katatakutan, sasabihin natin, maniwala ako dyan. Papasok ulit ako bukas para mag-iipon ako ng para sa aking sarili. Abay, kapatid ko, maalala niyo yung kwento? Yung isang matanda, may daladalang, may hilay-hilang kabayo. Sabi niya, saan mo dadalhin niyang kabayo? Sabi niya, ay dadalhin ko sa palengke, ibibenta ko para may magamit ako sa aking bibilihin. Sabi niya, ay sabihin mo kapatid, kung ipahihintulot ng Ama. Sabi niya, ay, sabi ng lalaki, ay ipahintulot man. Ipahintulot man niya o hindi, sabi niya, ibibenta ko ang aking kabayo at bibili ako ng aking mga gamit. Ayon sa kwento, siya ay naglalakad, dumadaan siya sa tulay, nahulog yung kabayo. Now, umuwi siya, halos mangayak-ngayak. Bakit? Nahulog yung aking kabayo. Sabi niya, hindi ko na ibenta. Wala akong pambili ng gamit. Sa kanyang depression, sa kanyang sama ng loob, sa kanyang lungkot, nilagnat kinagabihan. Nauuhaw siya. Sabi niya, asawa ko, sabi niya, pahingi nga ng tubig. Sabi niya, naalala niya yung sinabi ng matanda kanina, kung ipahintulot, sabi mo, kung ipahintulot ni Amang Yahweh, sabi niya, ayun.
So makikita natin mga kapatid ko, bagamat ganun lang yung kwento, ang punto doon lahat ng mga bagay dito sa lupa, maniwala man kayo o hindi, dalawa lang po yun ang mangyayari. It's either si Amang Yahweh ang may gawa, o pinahintulutan ni Amang Yahweh na mangyari. Ano po? Kapag si Amang Yahweh po ay nag-intervene sa ating buhay, dalawa lamang po yun. It's either tayo ay kanyang pagpalain, o tayo po ay kanyang parusahan. Dalawa lang po pag mag-i-intervene si Amang Yahweh. Ano po? Now, ang tanong, ayon sa sulat, sino ang makakatagal sa galit ni Amang Yahweh? Basahin ninyo ang aklat ni Job at sasabihin ni Job sa inyo yung kanyang paghihirap. Sabi niya, bakit palagi mo akong tinitignan? Sabi niya, at bakit ayaw mo akong iwanan? Ibig sabihin, yung galit ni Job, yung galit ni Amang Yahweh ay according sa sulat ni Iyob, nasa kanya. Dahil naranasan ni Iyob ang lahat ng hirap na hindi naranasan ng kahit na sinong tao sa lupa. Ikaw kayang mamatayan ng lahat ng iyong mga anak. Ikaw kayang itakwil ng iyong asawa. Ikaw kaya ang magkaroon ng sakit na pigsa mula sa sakong ng iyong ulo, mula sa tuktok ng iyong ulo kapusan hanggang sa sakong ng iyong paa. Buwag ang inabot ni Job sa paghihirap. Kaya nasabi ni Job, bakit hindi pa ako namatay? Kasi napupunan ng aking ina. Ang sinasabi ko mga kapatid, anong mas gusto niyo, pagpapala o sumpa? Now, ito po sabi niya dito sa Deuteronomy chapter 28. Ito ang sabi niya. Para malaman natin ang kwento. I pray na kayo nagbabasa ng Biblia. Alam niyo, pag kayo ay nagbabasa ng Biblia, marami kayong matututunan. Kaya instead na kayo ay mag-TikTok, instead na kayo ay mag-Facebook, instead na kayo ay mag-reel, magbasa na lang kayo ng Biblia. Ano bang sinabi ko? Deuteronomy chapter 28. Ito, tingnan natin. Para marinig natin yung mga pagpapala ng mga ang puso ay sumusunod kay Amang Yahweh. Ito. Deuteronomy 28. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ni Amang Yahweh mong ama. Didinggin mo daw masikap, meaning didinggin mong mabuti. Uunawain mo para sa susunod gagawin mo. At mangyayari kung iyong didinggin masikap ang tinig ni Amang Yahweh mong ama upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. On this day, sinasabi sa iyo, ipagdiwang mo ang araw ng pista. Para sa susunod na taon, makapagdiwang ka uli. Ipagdiwang mo ng 7 araw ng masagana, ay galak sa puso, may pagpapala. Kung gagawin mo daw ito, sabi niya, ito ang mangyayari sa iyo. Verse 2, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Kung iyong didinggin ang tinig na Amang Yahweh mong ama, magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang meaning saan ka man pumunta. Ikaw ay pagpapalain. Kaya nga nasabi kanina doon sa Deuteronomy, pagpapalain ang gawa ng iyong mga kamay. Saan ka man pumunta, ikaw ay mapa sa bayan, mapa sa syudad, mapa sa baryo, lahat ng hahawakan ng iyong mga kamay. Pagpapalain. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan o magiging mapalad ang iyong mga magiging anak. Bakit? Dahil sila magmamana ng tunay na pananampalataya. At kung ikaw ay may anak na, makikita ng mga anak mo na pinagpapala ka ng ama at ikaw ay sumusunod sa kanyang kautusan, susunod din sila balang araw para may magpatuloy ng pananampalataya. Pero kung hindi nakikita ng mga anak mo ang pagdiriwang na dapat mong gawin, abay, sinong susundan nila sa kanilang pananampalataya? Kung hindi ka napagpapala ng ama ngayon, abay, baka darating ang panahon, ang mga anak mo rin ay hindi pagpapalain. Abay, mga kapatid ko, yung sumpa na ibinigay sa iyo ng ama, hindi lang darating sa iyo, darating din sa mga anak mo. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa. Pag bunga ng lupa, meaning, again, sa iyong mga kinikita. Gawa ng iyong mga kamay. At karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok, meaning hindi ka magkukulang. Lagi kang may kakainin. Kung 3 times kang kumakain sa isang beses ang araw, 3 times kang kakain. Kung 4 times kang kakain, meaning never na ikaw ay magkukulang.
Masasambit mo ang sinasabi sa Psalm 23 verse 1. Anong nasasalita sa 23 verse 1? Yan, kilala, alam siguro yan ni ano na yung pangalan ng matabil na dila sa De Oro? Si Cyrus. Ayan, alam siguro yung Cyrus yan. Cyrus, sabihin mo Cyrus, at para may pera ka kay ate mo na anali maya-maya. Psalm 23 verse 1. Ang sabi niya, si Amang Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ayan. May 100 si Cyrus mamaya. So makikita natin ano po, yung pagpapala ng Ama. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Sasaktan niya mangyawi sa harap mo yung mga kaaway na nagbabangong laban sa iyo. Meaning, walang babangong laban sa iyo ng mga kaaway mo. Yung mga kaaway mo sa trabaho, yung mga naiingit sa iyo sa trabaho na sinisiraan ka, hindi magtatagumpay yung mga yon. Mananatili kang ikaw ay nasa pagpapala. Igagawad sa iyo ni Amang Yahweh ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig. Meaning sa lahat ng iyong mga naiipon. Hindi mo ilalagay ang kinikita mo sa bulsa na may butas. Meaning, lalong lumalaki ang nadadagdag sa iyo, naiipon mo. Para pag may nangailangan ng kapatid, bibigyan mo. Kapag may pista, kapag pagdiriwang ng pista ng Ama, may huhugutin ka, may gagastusin ka. Yun ang pagpapala ng Ama. Ano po? Hindi yung pista ng Ama, ay naku, pati pambili mo ng asin, wala. Pambili mo ng asukal, wala. Gusto mo magkapi, wala. Bay kapatid ko, sayang naman ang pagpapala ng Ama kung hindi mo nararanasan. Ano po? Sayang. Ako pong nangihinayang sa inyo kung hindi nyo mararamdaman ang pagpapala ng Ama. Po. Verse 11, ikaw ay pasasaganain ni Amang Yahweh sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, pati mga anak mo, sa bunga ng iyong mga hayop, sa lahat ng iyong mga tinatangkilik, sa bunga ng iyong mga lupa, sa lahat ng iyong mga pagpapalang gawa ng iyong mga kamay, sa lupain na isinumpa ni Amang Yahweh sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ni Amang Yahweh sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. O see? Ang sabi niya, hindi ka manghihiram, ikaw ang magpapahiram. Kaya sabi ko nga, I declare, sabi ko, ako, ang aking asawa, ang aming mga anak, at sa lahat ng aming mga magiging apo, sa susunod na mga halit-haling lahi, hindi kami manghihiram. Kami ang magpapahiram. Kami ang magbibigay, hindi kami ang manghihingi. I-declare ninyo, para malaman ninyo, ang pagpapala ng Ama at naririnig ni Amang Yahweh, ito'y gagawin niya. Kung, ito naman yung kung, gagawin mo naman yung kanyang pinag-uutos sa iyo. Alam niyo, gusto lang natin yung pagpapala, ayaw natin yung pag-uutos, ano? Abay mga kapatid ko, hindi mangyayaring gusto mo. Ano po? Kung gusto mo ng pagpapala, gawin mo yung yung kanyang consequence. Gawin mo ang kanyang mga utos. Ano po? Now, kung hindi mo gagawin, kung hindi mo gagawin, ito naman ang kasumpaan. Ito. Verse 58. Parehong aklat, chapter 28, verse 58. Kung hindi mo isasagaw ang lahat ng mga salita ng kautosan ito na nasusulat sa aklat nito upang ikaw ay matakot at maluwala dito sa maluwalhatit kakilakilabot na pangalan ni Amang Yahweh mong Ama. Kung gayon, sabi ni ay gagawin ni Amang Yahweh na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. Anong sabi niya? Mga salot, meaning mga sumpa. Sabi ko nga sa inyo, sino ang makakatagal sa galit ni Amang Yahweh? Mga kapatid ko, ito yung pagpapala sa atin. Kaya sabi nga sa ibang kasulatan, ano ang pipiliin mo? Pagpapala o sumpa? I-declare ninyo, sabihin ninyo, ako, ang aking mga anak, at ang mga susunod pang salinlahi ng aking mga apo, mga anak ng apo, ay pipiliin ng sumpa, pipiliin ng pagpapala at hindi sumpa. Piliin ninyo ang pagpapala, hindi sumpa.
Piliin ninyo ang awa ng Ama, hindi galit. Piliin natin ang pagpapala ng Ama, hindi yung kanyang galit. Mga kapatid ko, I pray na naunawaan natin ang kwento kung bakit patuloy natin ipinagdiriwang ang pista ng tabernakulo. Itong dahilan kung bakit ipinagpapatuloy natin dahil ito'y kautusan ng Ama sa atin at ipinag-utos sa atin na ito ipagdiwang natin habang panahon, habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Ipagdiwang natin ang pista. Kung gusto natin ng pagpapala, gawin natin ang ipinag-uutos sa atin. Ipangilin natin ang pista ng mga kubol, 7 araw mula ngayon hanggang Lunes. And then Martes, yung huling araw, ay ang pagkakaroon uli natin ng pagpupulong. Ano po? Kaya kung kayo po muli ay hindi makakapunta sa mga sambahan po natin, Lunes po ng gabi uli dito, Martes po ng umaga dyan, ay magkakaroon ulit tayo ng takdang pagpupulong. Ano po? Hallelujah. Mga kapatid, ito po yung aral ng ating rabay. And I pray na tayo po may natutunan. Para sa susunod na pista, Father Yah willing, makita uli natin ang pista. Kung gaano kasagana ngayon, mas masagana sana sa susunod na pagdiriwang. Ano po? Kung kayo ay gumastos ngayon ng 5,000 sa susunod na pista, gawin yung 10,000. Dagdagan ninyo, kayo madagdagan ng konti, huwag mabawasan. Kung 1,000 ngayon sa susunod na pista, 1,500 o 1,200, whatever, basta mas may dagdag. Ibig sabihin may pagpapala. Huwag yung may bawas. Ibig sabihin may nabawasan ng pagpapala mo. Huwag naman sana. Ano po? Salamat po mga kapatid. Ito po ang aral ng ating rabay. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang kanyang napakadakilang pangalan sa pagbibigay niya sa atin ng pista para tayo magpasalamat sa lahat ng kanyang mga pagpapala sa nakaraang taon. At sana tayong kanyang mga lingkod ay huwag niyang kakalimutan, kundi lalo niyang pagpalain ang mga kinikita natin, ng ating pinaghahanap buhayan, pagpalain ang gawa ng ating mga kamay para sa mga susunod na pista na naman ay lalong mas masaya, mas masagana, mas makikita sa atin ang tunay na pagpapala ng Ama at ito'y makikita ng mga nakapaligid sa atin at sasabihin nila, tunay nga na pinagpapala sila ng iluhin ng langit na gumawa ng langit at lupa. Ano po? Magandang gabi po uli sa inyong lahat mga kapatid at muli, happy pista ng mga kubol. Salamat po at magandang gabi. Hallelujah.